Nag-record ba tayo? Gamit ko yung 360. I hope nakukuha tayo ng camera. Si Buwa, may inaayos siya sa baba. Punta tayo kay Buwa sa baba, guys. Yan. Saan si Buwa? Parang lumabas ulit ata si Buwa. Ito yung pinagaano niya. Oh. Hindi ko alam saan niya yan gagamitin. Ito ata siya. Magluluto na rin ako ng pagkain namin, Buwa. Sabi ko yung chili, Daddy, hindi ka nakagtanim. Sabi niya next. Daddy? Pinaglalagyan niya pala doon. Tatanguro. Ayan, pinaglalagyan ni Buwa, guys. Paragapangan ng body niya. Basta no touch lang. May rules yan si Buwa. No touch. So, pinaglalagyan niya pala para may gagapangan. Nakita niyo na yung ampalaya namin. Ampalaya natin. Ayan. Cucumber natin, Sabi niya sa akin nila, para next time mag-harvest na lang. Pitas-pitas na lang. At least this time, guys, gumawa na siya ng ganito. Unlike noon, na talagang gumapang na lang lahat sa bayabasan namin. Bayabasan talaga, parang ang dami ng bayabas. Sa bayabas namin. Ayan. Dito pala, ito, para sa gagapangan ng body. Mila? Ramro, Daddy. Video shoot yun. Hajar? Video. Video? Sabi niya video, tapos na. I take. Kuhanan ko daw ng video. Video daw, tapos na ang video. Sabi niya mabilis lang siguro yung video ni Mila ay. Bazar जाने पर्दैन अब. Bazar, bazar dyan. Kumbaga, parang hindi ka napupunta ng bazar para sa tarkari. Ito na yun, mga pananim niya. May waramro yung papaya namin palaban din, guys. यो पनि हुन्छ. Cucumber, basta nuta, tsaka kalimutan ko kasi. So ito siya, guys, mahilig siya magtanim ng mga gulay. No? Mahilig si Ama talaga sa mga halaman. Kahit doon sa village. Gulay talaga siya. Malaki talaga pinagbago niya, no? Noong una na wala na siyang iniisip kung hindi yung naramdaman niya lang. Higa lang siya na higa. At maya punta daw ng hospital, emergency. Ngayon wala na talaga, guys. Thank you, Lord, talaga. Ibang-iba na, bumalik na siya sa dati. तेल चढेन. Yaramro, Daddy, sabi ko maganda. Basta no touch lang kay Buwa. यो त्यही राख. Sabi niya, yun. Gagapang na yan sila. Naramro. नराम्रो. Yuramro. Hindi kasi maganda. Nagapang sila sa guys, grills. Mas maganda pa rin dito. Nagumawa talaga si Buwa. Tingnan yung gamit mo. Kukuri. Talim nito. Kakatakot. Ang ganyan mo lang. Kapit bahay kung dami yung tanim. Ang kursan ni. Malaki na rin yung pagbago dito sa amin dahil hindi na po kami namumblema sa aming septic tank, unlike before na lagi puno, ngayon hindi na. Actually ang Bermuda, guys, no, ititrim na lang yan pag in case na talagang nag-okay na silang lahat. Di bali next month tag-ulan na. Ayos na Buwa. Yung pag-apang yan, nag-apang na sila. त्यो आउँछ त्यो त. माथि गएपछि ऊ आफै आउँछ. यस्तो गरेर आउँछ. May action pa si Buwa. उसको यसलाई यो आफै लुन्छ नि. के Mati.
राम्रो दादी. यो त यो जम्मा यस्तो चिमार्दिनु पर्छ Okay. Kaya kailangan daw pitasin yan para mas lalong gaganda yung kanyang tubo. Kaya pala pinipitas niya every morning. Lalo yung sa kabila. Guys, guys, binili ko yan yung cucumber na yan. Legit talaga. Dahil pa dito, Nakakatuwa. Hindi pa kami doon nagdilig kasi nga maulan-ulan naman. Yan ang tanglad. Tingnan nyo, namumula na yung mga peaches natin. Tingnan guys. Dami kaya. Akit ko kayo dyan yan. Dami diba? Nakita nyo ba guys? Dito. Wala na sila guys. Malaki na nila. Alam niyo guys, si Buha din ang nagtanim nito. Ng peach namin. Tsaka yung poinsettia. Tsaka ito, ang malaking pine tree. Siya rin ang nagtanim yan guys. Ano talaga yan? Green thumb talaga yan. Wala yan siya may tinatanim na hindi nabubuhay. So, 10:14. Maghimay ako nito. Ito yung uulamin namin ni Buwa. Nagluluto na ako. Ito, mix ko siya sa okra ulit. Masarap kasi talaga, at kalabasa. Yung harvest natin kahapon. So, nag-reply sa akin si Inday Neneng and yung asawa ni Inday Neneng, si Shanbay. Okay naman daw lahat. And ito na nga yung message ni Inday Neneng. Nag-reply po siya sa akin. Good morning, Ate Mil. Kasi nga nag-PF ako agad kay Inday Neneng. Mga 8 o'clock. So, ayun. Good morning, Ate Mil. Ang lakas ng lindol dito sa amin. Nakaka-trauma. Imagine mo, 7.8 magnitude. Grabe, first time ko, nakakatakot. Iyak si Moon talaga halos matumba. Kasi si Moon, guys, yung baby niya. Yun yung name ni baby. Halos iyak si Moon talaga halos matumba kami ni Moon. Kanina, buti na lang nasa gate kami, nakahawak ako. Yun guys, ayambot So, thanks God naman at okay naman sila ni Inday Nene. So, lumabas ako, madalian guys, kasi pumpkin at patatas kahapon, yun din ang niluto ko. Ito nga yung munta, so ito yung kakainin namin ni Buwa. Ayan, kain na si Buwa guys. Ito yung aking pagkain, Dal, yung papad, again yung munta na may parsi, tanim ni Buwa, lemon, at saka onions, and yung achar. Yan, may mangga kami, and yogurt. So, ayun guys, kain muna kami ni Chitwan, okay. Dere gourmet. भोलि आउँछ होइन Ay, China, parsi. पर्सि जोडी गरेको छ Ang init daw doon sa pinuntahan nila. Bahala sila dyan. So guys, thank you Lord. Sibuyas. Okay. पुग्छ होला Puso. Half lang kay daddy. Ang binigay ni Nick Auntie ba guys, sabi ni daddy, itim. Yan. Nag-molds na siya kasi nga binalot ni Buwa. Pero, na okay? Tiksa? Okay. Tapos yung papaya ni Buwa guys, naka-bubble wrap. Ramro, pero matamis binigyan niya ko kahapon. Takot si Buwa mabasag yung papaya niya. Natawag si Deepak. Ay! Leech! Too much leech? Yeah, no bird only leech. Why you're not putting powder to your shoes? Nothing is working. Ay, ala.
Tawa ko, di pa. Pinakita niya yung mga medyas niya. Puro, excuse kagat ng ano yung pula ba. Wala. Narinig nyo guys? Papahinga na si Buwa. Akit na ako sa itaas at ito yung mangga guys. Oh. Bumili ako. Excuse me, 150 yung per kilo pero 160. Tahimik na naman oh. Maramdaman mo talaga guys, baka kahit motor, wala may dumadaan, kahit sasakyan kasi nga, ito na yung time na lahat kumakain na, anong oras na ba? O di kaya sila nagpapahinga na yan, o 11:16 yun, kainan na ngayon guys talaga. Tapos halos ng shop sarado. Hello guys! Nag-snacks kami ni Buwa, yung kutsinta guys. At saka kumain kami ng mangga. Pero sabi niya sa akin, Mila, huwag ka munang bumili ha. Sinabihan niya na ako nung last. Huwag ka munang bumili ng mangga kasi nga may mga balita, lahat ng mangga ngayon sa Kathmandu daw, or sa Nepal, parang hindi daw talaga maganda yung kasi nga nilalagyan nila ng gamot guys. So kaya ayun, marami na namang magkakaroon ng mga problema. So yung ganun. So ayun, bumili kasi ako ng mangga so sabi niya, I think mas maganda sabi niya, pag mga after 1 month, ayun, pag magtag-ulan na, yan na yung maganda kumain ng mangga. At I think maganda na that time yung ng mga mangga. Pero yung during sa tag-init, lalo ngayon, may mga balita kasi guys na ban yung mga mangga from India. Kasi nga na nila na may mga gamot-gamot na nilalagay, kagaya din before sa issue na maraming na hospital. So ayun, sabi ko, ang nabili kong mangga is from Nepal kasi nagtanong ako. So siguro sabi naman ni Daddy, hindi man yan sila magsabi na galing sa India. Sa bagay, tama nga din naman So bumili ako at saka sabi ko, yan na yung last muna na mangga na bibili natin. Tapos habang kami ay nag-i-snacks, tumawag si Deepak sa akin. Tapos nung tumawag siya, sabi ko, nasaan na kayo? Kasi nga sa kanina, nasaan sila? Kahapon, kagabi, doon na sila nag-stay sa Upper Dangadi. So, marami talagang linta doon, guys, kasi very remote area. Sa Chitwan din yun yung last na pinuntahan nila ni Manishbay na 2 lang sila. So, ngayon, nasa Nawalpur sila, which is sa place ni Manishbay. Naalala nyo kung saan tayo natulog? Sa Taro Lodge. Diba, si Manishbay parang doon siya nag-extra at nagtutour guide siya kasi nga business yan ng tito niya. So ayun, sabi ni Deepak dito na kami sa Nawalpur, nag-emergency kami dito kasi nga si Manishbay, yung tiyo niya, yung kanyang tiyuhin, nagpakamatay. Ay ala, sabi ko parang ako. So hindi ko alam kung sinong tito yun, kung sinong niya kasi nga yung pagkakaalam ko lang, ang mga tiyuhin niya is may mga may-ari ng mga resort. So, hindi ko alam kung saan or kaninong side ang tiyuhin niya. So, si Manishbay ay, guys, Taro yan siya. So, ayun, sabi ni Deepak, sabi ko naman kay Deepak, ilang taon na yung tiyuhin niya? Sabi ni Deepak, mga 60 years old. So, ayun, nagulat ako kasi kanina lang nandoon sila sa tuktok. At medyo may kalayuan, so mabuti na lang at si Sanjida ay may sasakyan, 3 yan sila lagi magkasama. And nakakalungkot man. And again, Manishbay, our condolences to your family, to you. Be strong and may your uncle rest in peace. At nanonood din yan kasi si Manishbay sa aking days. Nakakalungkot yung mga balita. And ayun na nga si Inday Neneng guys, nag-usap kami, nag-reply na siya sa akin kanina ay nag-usap-usap pa rin kami. Sa South Cotabato sila and doon daw talaga yung pinakamain ng lindol sa kanilang lugar. At ayun, baka lalabas muna ako. After nito, bibili ako at kailangan ko magluto dahil 5 o'clock na dito and parating na rin si Johan para ayun, maaga rin kami makapag-dinner. So, hindi ko alam kung ano yung aking maluluto pero naisip ko baka magbula-bula po ako. So, ayun guys, at saka i-end ko na yung vlog ko. Mag-pray po tayong lahat sa safety po natin lagi. And of course, again, sa mga kabayan natin, sa Jensan, amping mo diya tanan. May prayers po sa inyong lahat. And Tinday Neneng and family, sa mga followers ko, sa mga friends ko, ayun, mag-ingat po kayo. So again guys, i-end ko na yung vlog ko. And again, gusto ko po magpasalamat sa mga taong hindi po nag-skip ng ads. And again, thank you so much sa mga oras na binibigyan nyo para lang mabigyan time
panood ng vlog ko and sa pag-effort na pagko-comment nyo lagi dyan. And sa mga hindi po na kapag subscribe pa ng aking channel, kung gusto nyo pong ma-update, kasi guys may ano ako dito, parang tigyawat. So ayun, kung gusto nyo po ma-update kayo ng aking vlog, click nyo na lang button para ma-update po kayo pag may bago tayong upload. So ayun guys, isang napakagandang gabi po sa inyong lahat guys, and good night po. Bye guys!